Isang mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Sa araw pong ito ay atin naman pong pag-uusapan. Ano nga ba ang magandang pamalit sa ating white sand o sa buhangin na ating ginagamit sa ating pangkonstruksyon? Sa panahong ito, nagkakahigpitan po ang pagbiyahe ng ang buhangin na nanggagaling po sa Central Luzon. So, ang nagiging tendency po niyan pag nagkakahigpitan po ng biyahe ng buhangin ay kinakapos ng supply dito sa Metro Manila. So, ang mangyayari po niyan, magkakaubusan ng supply o tataas ang presyo ng buhangin. So, hindi po cost efficient yon, lalong-lalo na po sa mga nagpapagawa kung mataas ang presyo ng materyales. Pero alam mo ba na mayroong magandang pamalit sa ating white sand? Pero bago po tayo magsimula, introhan muna natin. Nandito na po ngayon yung ating taga-deliver ng yung ating manufactured sand na sinasabi natin kaganina at saka yung graba namin. So itatanungin din po natin yung dahilan kung bakit nagkakaubusan ngayon ng buhangin dito sa Metro Manila. So sa mga ngailangan po dyan ng mga graba, buhangin, at po ipa-plus na po natin yung number nila. Kayo na lang pong bahalang kumontak. So nandito po yung aming supplier ng aming white sand, si Kuya. Tatanungin din po natin sa kanya kung bakit ngayon mas mataas yung presyo ng ating white sand. So bakit nga po Kuya mataas ngayon ang presyo ng white sand? Ang naging problema po kasi ngayon, kumukuha sila sa Lapas Tarlac, ang layo po ng iikot, sa Haing, saka sa Lagosa, Nueva Ecija, San Miguel, Bulacan, hanggang papunta ng Metro Manila. Malaki po naging species nila, lalong-lalo po sa diesel. So yun po ang dahilan kung bakit mas mataas ngayon ang presyo niya dahil hindi na po sila allowed dumaan na expressway po ba? Opo, wala na. Hindi na po sila pwedeng dumaan sa expressway. Oh, nagbabawal sila, saka sa MacArthur. So yun po ang dahilan kung bakit mataas ngayon ang presyo ng ating white sand kasi manggagaling pa po yan ng Tarlac. Bali, iikot po sila. Opo, iikot. Hindi na po sila allowed dumaan ng expressway at saka ng MacArthur Highway. Opo. So, nandito po tayo ngayon sa construction area. Bali, update po. Ito po yung ginagawa namin dito ngayon sa aming project. So, ayan po. Ayan. So, ayan po yung ginagawa ngayon namin. Kung inyo pong mapapansin, ito po, yung supply po ng aming buhangin ay kukonti na lang. So, ito na lang po yung natitira ng aming buhangin na gagamitin dito sa site. So, ayan po. Meron pa tayo ditong konti. Dito sa side na to. No? So, ay, nubos na nga rin po pala. So, kadalasan po, yung buhangin natin, ginagamit po yan, no, sa ating pag-aasintada. Ginagawa po yan na mortar nung ating hollow blocks o yung palaman, yung nilalagay doon sa loob ng ating hollow blocks. So, ang kadalasan ginagamit po natin, ito po yung white sand na tinatawag. So, ito po yun, mga white sand. Ito, yan po yung ating white sand. So, ayan po yung ating halo para po sa ating pang hollow blocks. Po, base doon sa aming supplier, nagkakaubusan na ng supply doon sa kanilang hardware, no, dahil nga po nagkakahigpitan nung biyahe. So kinakapos na po ng supply ng buhangin dito sa Metro Manila. So dito po, no, mabuti na lang yung aming supplier ay nag-offer sa amin nung aming gagamitin pamalit doon sa ating white sand. So ipapakita po namin sa inyo kung ano yung magandang pamalit diyan sa white sand, no. Mostly kasi ang mga white sand na to, no, yan, ginagamit din po yan lalo na pag tayo ay magbubuhos dyan sa area na yan, no, pag tayo po ay nagbuhos dyan ng mga poste, ng mga biga, ng mga slab, no, gagamit din po tayo ng buhangin. Pero kung tayo kakapusin, magiging cost of delay po natin yung pagkawala ng buhangin. Pero mabuti na lang po yung supplier namin ng graba ay may inoffer sa amin na magandang pamalit para doon sa white sand. So ipapakita ko po siya sa inyo. So dito po sa area namin, no, may dineliver na po kanina yung sinasabi ko po sa inyo na pamalit doon sa ating white sand. So ito po, ang tawag po dito ay manufactured sand. So ito, no, ayan po. O mas kilala po siya sa S1. Doon sa mga dati na pong gumagamit niyan, no, tinawag din po yan na gravita. Kasi ito po yung ganitong klase ng
manufactured sand, galing po ito sa crusher. Ito po yung kapag ginigiling po yung mga bato, no? Ito po yung lumulusot dun sa kanilang pagbibistay, no? Ang kadalasan po na maximum nito is ito po. Ganito po kalalaki yung pinakamaliit po niya. Yung pinakamalaki po na lumalabas doon sa kanilang bistayan. Maximum of 6 mm po yung laki po niyan. So ito po, gawa po yan sa giniling na graba. Kaya po yan tinawag na manufactured sand. So doon po sa magtatanong kung matibay po ba yung ganitong klase ng buhangin, yung manufactured sand o yung tinatawag na S1, no? Masasabi po natin na mas matibay siya kasi mas matigas yung kanyang materialis na ginamit. No, ito po yung giniling na graba. So masasabi po natin na mas matigas po siya, no? At the same time po, ito po kasi mas malapit sa amin yung gilingan o yung crusher po ng graba, no? Bandang Rizal po, malapit po kami sa Rizal area. So mas mura to naming nakuha kontra doon sa aming white sand na nanggagaling pa po sa Pampanga. So ito, mas maganda po siyang gamitin. Unang-una po, mura, no? Pangalawa po, mas matibay po siyang gamitin. Ito, pwede nyo rin po siyang gamitin pag kayo po ay nagbubuhos, no? Pwede nyo rin po siyang gamitin pangpalaman po ng, yun, sa pag-aasinta po ng hollow blocks, no? Pwede nyo rin po yan dyan gamitin. Yan, sa pag-aasinta ng hollow blocks, pwede nyo rin dyan gamitin. Tapos, ang isa pa po sa nito, pwedeng paggamitan nito, no, palitada. So pwede po to sa palitada, bibistahin lang po, no? Parang buhangin lang din po yan, bibistahin mo lang para makuha mo yung pinakapino. Pwede mo na siyang gamitin sa palitada. Mas madali pong makakahanap kami ng supply, no? Dahil malapit kami sa crusher po nung graba. So ang lang po nito, sa area po ninyo, yung availability ng crusher. Kung kayo malapit sa crusher, so madali kayong makakabili ng S1. Pero pag kayo po ay malayo sa crusher, so hindi rin po ganun kadali ang pagbili ng S1, no? Masasabi po namin mas makakatipid kami dito. Mas mababa po siya kontra dun sa white sand. So ito po update sa project namin. Bali ito na po siya ngayon. Ito po sa mga kapatid natin, no? Kung kasalukuyan po kayo ngayon na nagpapagawa at kayo po ay namumroblema dahil sa pagtaas ng presyo ng ating white sand, so nire-recommend ko po sa inyo ang paggamit ng S1 o nung manufactured sand. No, itatanong nyo lang po sa hardware na malapit sa inyo kung available ba sa kanila yung S1 o yung manufactured sand. Tatanong nyo po doon, no? Kasi sa ngayon talaga ay mas mataas na ngayon ang presyo ng ating white sand. Tatanong nyo po yun. So magagamit nyo po yun sa inyong gawain, sa mga gawain pang construction, no? Basta magtatanong lang po kayo. Pag sinabing available po siya, so yun po, pwede nyo pong maging substitute yun sa white sand. So muli mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating video. Dalangin po namin na ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman, lalong-lalo na po ngayon sa mga kapatid natin na nahihirapang maghanap ng supply o kinakapos ng supply ng inyong buhangin para sa inyong mga gawaing pang-construction. Isa po sa ma-advise ko sa inyo na pwede nyong maging substitute na gamitin ay ang ating manufactured sand o mas kilala siya sa tawag na S1. Muli, ito po ang inyong kapatid, Jude Rios. God bless.